papa ko, sabi ko po. Bigay ko na lang po sa iyo. Kulot na! Sino yung mula dito? Si Daddy. Saan yung daddy mo? Pabati siya sa puna. Tatawagan daw ni mommy. Ayan, tawagan mo daw. Tatawagan natin si daddy. Sige, tawagin na lang kaya natin. Ladies and gentlemen. Message to Yaya Arlene is, I would say, a great part of who I am today is owed to her. And so thank you for everything you do. Akala ko yung napakot na eh. Ano kaya kayo? Nagtatanggal na po ako isa-isa ng mga cover ko po sa mukha. Tapos nagtaka din po ako, ba't parang hindi pa rin ako nakikilala ni papa ko, sabi ko po. Lahat po ng family member ko po is surprise ko po sila. Actually po, bago si papa ko, si mama ko po muna yung na-surprise ko nun. Naka-mask po ako noon, tapos naka-shades, tapos naka-sombrero po. Nagbayad po ako ng bill po ng Japan. Isang lapad po. Tapos nagtaka na rin po din po siya noon na may sulat hapon daw po yung pera. Pero hindi niya po daw ina-expect na ako yon. Mamaya na lang ba? Sige po. Apo. Sige po. Opo. Akala ko yung napakot na eh. Ano kaya kayo? Nagtatanggal na po ako isa-isa ng mga cover ko po sa mukha. Tapos nagtaka din po ako, bakit wala naman akong naka-cover, wala nang cover yung mukha ko, ba't parang hindi pa rin ako nakikilala ni papa ko, sabi ko po. Tinitingnan kita mabuti. Kung anak ko ito, kakasiyak kilala. Bigay ko na lang po sa iyo. Kulot na! Bakit dito ka na? Paano pagpunta natin sa Maynila? Wala na. Ay, mama, uga. Sobrang saya po. Kasi po talagang parang ang laking tulong nung Japan para po sa amin. Para din po sa
sa relasyon po ng family ko at sa akin po. Tapos, parang mas nakatulong po yung pagja-Japan ko kasi mas napakita ko po yung love ko. Dito ka na. Sino yung mula dito? Si Daddy. Saan yung daddy mo? Canada. Pabati siya sa puna. Tatawagan daw ni mommy. Ayan, tawagan mo daw. Tatawagan natin si daddy. Ako ay sumagot. Ayaw sumagot? Sige, tawagin na lang kaya natin. Ladies and gentlemen. Pabati siya sa puna. Tatawagan daw ni mommy. Ayan, tawagan mo daw. Tatawagan natin si daddy. Ako ay sumagot. Ayaw sumagot? Sige, tawagin na lang kaya natin. Ladies and gentlemen, andito na yata si Daddy Robin. Ladies and gentlemen, bigyan natin ang palakpakan! Ay, sa sobrang yung yakap na lang po na dati po talaga magsasayaw kami. Nawala na po sa loob ko na parang na blanco na po. Mahalaga na kaya yakap ko na yung anak ko. Andito siya sa tabi ko. Yun po yung lagi yung sinasabi. At pag tinatanong ko, ano ba wish mo? Sana nandito ka. Sana kasama ka na namin pag nag-birthday ako. Lagi niyo yung wish yun pagka tinatawag ako. Parehong bata, pareho pang talagang kailangan ng kalinga ng magulang. Parang March pa lang po is nag-book na kami ng flight. So nag-book na po talaga. So ngayon po ang nangyari is November 2 po ako uuwi. Siya naman po is October 29 talaga. Ladies and gentlemen, andito na yata si Daddy Robin. Ladies and gentlemen, bigyan natin ang palakpakan! Until now, tuwing mapapanood ko nga po yung video, naiyak pa din ako tuwing maalala ko na kung gaano kaswerte yung mga anak ko na nagkaroon ng isang amang katulad niya. Sobrang saya po. Talaga pong naiyak ako. Kaya hanggang talaga yung iba po yung gusto ng damdamin pag po nakita talaga yung kaligayahan ng isang ama. Kaya po naiiyak tuloy ako. Ladies and gentlemen, andito na yata si Daddy Robin.
nung pagpunta namin po doon, yun na po yung setup namin na ako po yung magsiserve. Sabi ko nga po sa dito, dapat nakatalikod para pagpasok ko, hindi po ako makita agad. Tapos sakto po nung nagmask ako para kasi hindi po ako na tarang tamang lang po ako, t-shirt lang po. Tapos nung pag-serve ko na po yun, nakilala niya din po agad. Kaya po yun, tuwang-tuwa po siya. At ako rin po sobrang tuwa kasi bilang tatay na yun, hindi nakakalimot yung anak ko sa akin. Kaya po ganun po yung nangyari. Sobrang close po kasi yung personality po ng anak ko. Sobrang malambing po sa bata, medyo makulit, pero sobrang lambing po ng anak kong yun. Tapos yung pag-uwi ko po kasi yun, 3 months po akong nagbakasyon dito. Kaya ginugol ko din po sa kanya. Kaya nakilala niya po ako ng kahit sobrang bata pa po niya noon. Namasyal lang po kami, naglakad-lakad kasi na-miss ko din po yung Bicol. Tapos nag-grocery, tapos pinapili ko po siya kung ano yung gusto niyang bilhin. Sobrang saya po na yung mga pinapangarap ko lang, ini-imagine ko nung nasa Japan ako kapag mag-isa ako doon. Kasi solo living lang po ako doon. Na sabi ko, pag umuwi ako, gusto ko makasama yung anak ko sa mga simpleng bagay na gano'n. Hard to put into words because that moment that you're seeing online is basically the result of like very close to like a mother-daughter bond in some ways, right? Like she kind of like adopted me to be like her daughter.
I looked at her and could feel all the sacrifice. And of course, like her response, like I saw in her face that she remembered, and I remembered so many things that almost like your heart remembers like how it feels. Like that's kind of what it is. It's like I only know so many details in my recollection, but like the way my heart remembers and how it feels to be cared for at that level is something that you just don't ever forget. And vice versa for a mother too. A lot of crying. Just like a lot of crying. I think she feels the same. We spent a lot of time focusing on them. So we brought them food that they loved, and we were just asking her and her kids like how they're doing, like being introduced to all her children and telling them the stories and just kind of like reminiscing. She was like a second mom to me. So it was very kind of traumatizing, to be honest, to be separated from her. That's like the main thing. I like remember being excited landing here because it was so interesting and new, but it was also very heartbreaking because I had to be away from her. Was me and my yaya for a lot of the time. And she was my best friend, and all of my childhood memories are with her. It's my Lola. I was able to find her, my Lola who lives in Bacolod. It's interesting because before she was too shy, because we were in the Philippines before, and she was too shy to see me because she was like just nervous and shy, I think, because so much time had gone by because I hadn't seen her since I was a little girl. But this time I didn't really like give her a choice. I told my Lola, I was like, we're coming. I need you to find where she is and we're gonna be there. Oh my gosh, I'm gonna cry again. The message to Yaya Arlene is, I would say, a great part of who I am today is owed to her. Like, never underestimate the value of what you do, because I think it's one of the most important jobs, because there's nothing like loving a child that can inspire a child to be all they can be. And so thank you for everything you do.